3, 2, 1. Hello guys! Ako ay may kwento sa inyo guys. Sa ngayon, syempre, gusto ko simulan sa isang halaman or ikukumpara natin siya sa isang halaman. Itong puno ng kalamansi na to ay binili siya, isa pa lang siyang nasa maliit na plastic na kung itatanim mo, ipapanalangin mo na sana na lumaki siya, bumunga siya. Parang umaasa ka lang pero hindi mo alam kung mabubuhay siya. So nung tinanim siya, inalagaan siya ng pagdidilim. At talagang ang tagal niya guys bago magkaroon ng pag-asa ka na lalaki ba ko? So guys, umabot ng ilang buwan sa pag-aalaga hanggang sa naging isang dangkal na siya, di ba? Ang nilaki niya ay isang dangkal na, 2 dangkal, 3 dangkal, ganyan. So ibig sabihin may pag-asa na lumaki siya. So ang ginawa namin guys, nilagyan siya ng abono. Pero syempre, yun ang pag-asa para maging malaki siya or lumaki pa. So paglagay ng abono, nag-green naman siya. Hindi siya yung parang nag-yellow. Nag-green na siya, pero wala pa siyang bunga. Hanggang lumaki na siya ng lumaki guys. At kaya po mag-asa ako na talagang bubunga siya. Nagpatuloy siya na naglaki. Tumataas na siya kasi laki na ng mga 2 taon na bata, ganyan. 2 taon, malaki na ba yun? Mga 5 taon. Basta nagiging puno na siya unti-unti, nagtataas na siya araw-araw. So yun, lumaki na siya. Paglaki niya, hanggang sa naging puno na talaga siya, ang tagal niya guys, nagkabunga. Hindi na kami umaasa. Naging puno na siya, naging ganyan na siya. Hindi na kami umaasa na magkakabunga siya kasi parang malabo na ang tagal-tagal niya ng puno tapos wala pa siyang binibigay na bunga, kalamansi. Ito kasi ay kalamansi. Kalamansi. So, yun. Inisip na lang namin siya na isa lang siyang halaman. Display, ganyan. Hindi na kami umaasa magkakabunga pa siya. So, nakakatuwa guys. Isang beses, hindi naman, sa kaalaman niyan talaga ay may isa talaga nagtatanim dyan. Siya ang nagtanim niyan. So, inalagaan niya. Siya man ang nag-aalaga tuwing umaga. Kasi ako guys, ang tinatanim ko lang sa totoo lang ay halaman na yung isang mo lang, lalaki na. Yan. Yun yung tinanim ko na talagang gusto ko, ganon. Lalaki lang siya na hindi ko siya kailangang alagaan. Siguro may mga taong ganon na tamad. Tamad mag-alaga. Pero guys, itong kalamansi na to, syempre may aasahan ka rito pag bumunga to guys, nagdudulot ito na isang vitamin C kasi pag nagmamahal pati ang niya, 'di ba? Ang sa market, ang isang kalamansi pag nagmamahal, talaga naman halos ang isang piraso ng kalamansi ay 10 pesos, 5 pesos, 'di ba? So ito talagang trying hard talaga na pabungahin siya. Kung ano-ano nang nilagay nila, kung ano-ano nang nilagay niya para tas hanggang sa pinabayaan na lang, hindi na kami umasa. Tapos nakakatuwa guys kasi nagkaroon na siya ng isang bulaklak. So pag nagkakaroon pala ng isang bulaklak ang isang tinanim mo, ibig sabihin nun ay
magkakaroon na siya ng bunga. Pero puro bulaklak lang siya, puro bulaklak. Yun na naman, pinabayaan na naman namin hanggang umulan, bumagyo. Hindi na talaga kami umaasa na bubunga siya. Kasi puro na lang siya bulaklak. So, is one day, meron umusbong na maliit. Nabidyohan ko nga yun isang beses. Ewan ko kung nakita ko ba yung video na yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng maliliit na bunga. Ang tagal pa rin niya guys, ang tagal pa rin niyang hindi katulad siguro ng ibang puno na ang bilis mahinog. Ito, ang tagal magbigay ng kanyang bunga. Talagang matagal. Hindi naman kasi namin siya inaabunuhan, hindi namin siya kahit nga ang pagdidilig guys, kung umuulan, din naman nadidiligan to gano kasi sanay nga ako guys sa halaman na yung tinanim lang, bahala ka kung mabuhay ka. So ito, nagkukusa lang siya na nagkabunga hanggang ayan na, may maliit na, lumalaki na. So sobrang excited guys, kahit maliit pa, binubunot na dahil siyempre nakakatuwa yung blessing. So hanggang hindi na muna namin binunot. Sa pangalawang na naman niya, tagbulaklak na naman niya, hindi na namin siya binunot. Hanggang lumaki na siya, lumalaki na siya. Yan, nagagamit na namin panluto, gamit na namin pang kalamansi sa mga pagkain, kung anong paggagamitan. Nakakatuwa guys kasi once na napalaki mo isang halaman o naalagaan mo, kukumpara natin to sa isang buhay ng isang tao na ang pag-aalaga sa isang halaman at sa isang tao ay halos parehas lang. Huwag mong ganong higpitan at huwag mo naman din sobrang pabayaan. Yan. Sabihin na natin na balance. Minsan kasi, syempre, pag sa umpisa, sa bago pa lang, sobrang mong proteksyonan yan. Paras din sa buhay ng tao, di ba? Pero habang tumatagal, nare-realize mo na parang baka nasasakal na. Para rin yan din na halaman. Sa sobra siguro ng paghihintay na bumunga siya at sa sobrang pagbabantay na nakafocus na kami sa oras sa kanya, ay hindi siya nagbibigay ng bunga. Pero nung pinabayaan na namin siya, hinayaan na namin siya na mag-grow at ibigay yung sarili niya dahil syempre, lagi namin inaabonohan. So yun, hinayaan na lang namin siya na bigay na siya ng isang pag-asa. Itong bunga, isang kalamansi na nakakatuwa kasi sa sobrang sa pinabayaan na namin siya at binigyan na namin siya ng kalayaan at hindi na namin siya binantayan. Ayan na guys, may kalamansi na siya. Ayan ang kwento ng puno ng kalamansi dito sa gilid ng bahay namin. Kaya hindi lang siya isang bunga sa ngayon guys. Nagkaroon na siya ng 2, 3 at nakakatulong na talaga siya. At kung sakali man magmahal ang kalamansi, siguro makakabili rin naman kami konti. Pandagdag sa hindi naman kasi ganun karami. Malay mo, yung time na kailangan mo ang kalamansi, saka naman hindi siya tagbunga, di ba? May time din kasi siya na tagbunga. At may time din siya na para siya build pa ng nutrients sa kanyang katawan at saka siya magbibigay ng bunga. Ayan guys, panapanahon. Para rin siyang relasyon na panapanahon. Whether you like it or not, I love you 3 times a day. Parang ganun. Ayun, babalik tayo sa kalamansi. Yun guys, ang kwento ng kalamansi na to. Sa isang relasyon na kailangan na
luangan natin, huwag tayo masyadong mahigpit, huwag rin masyadong pabayaan. Tansya lang, kapit lang, hawak lang, then paluangan ng konti, then kapit uli. Communication, yun. Communication. Speaking of communication, kailangan talaga ng isang pag-uusap. Huwag natin hayaan. Minsan din kasi, depende sa sitwasyon. Depende sa pangyayari sa buhay natin. Kung anong nararanasan natin at na-experience natin dun sa pangyayari na yun. Ayun guys, dito lang tayo sa Calamansi kasi napapalayo na tayo. Ganyan kasi si Mama Madjo Osplana. Masyadong makata pag nagkaroon siya ng kwento, may idea na siya kung ano yung gusto niya ibigay na topic. Pero, andito lang tayo sa Calamansi guys. Kaya, sa Calamansi lang tayo. Okay guys, nakikita niyo ba yung kwento ko? Babalik ulit tayo sa Calamansi. Ayan na guys, nakikita nyo, hindi lang siya isa, kundi dalawa. Partner na siya. Magkatabi pa sila. At guys, nakakatuwa kasi ang Calamansi pala ay pag hinog na siya, kusa na lang siyang nalalaglag. Oo. Kaya hanggat hindi pa siya hinog, pero wag naman mong bunutin na hilaw pa kasi wala pa siyang lasa. Hindi pa siya talagang yung malapit na yun, pwede na natin siyang pitasin. Para rin sa tao, di ba? Ang isang halaman kasi at isang bunga ay lagi nating ikukumpara sa tao. Pag hindi pa hinog, huwag mo nang bunutin. Okay, yan. Babalik ulit tayo sa Calamansi. Ang Calamansi kasi guys ay malaki talagang tulong to sa maraming tao. Yan, nakakapagpadulot siya ng isang vitamin C. Yan, painumin at sa mga sabi nga ay gustong magpapayat, mag-vitamin C daw. Pero para sa akin, hindi ako mahilig sa vitamin C guys. Sa isang pagkain, maglalagay ako ng kalamansi. Nagsasakit kasi dito sa bandang panga ko. Kaya para ako nadadala na maglagay ng isang kalamansi sa pagkain. Hanggat maaari, kung magtitimpla naman ako, dadamihan ko siya ng asukal, ganyan. Na hindi naman dapat. Trip ko lang yun. Para hindi ko maramdaman yung asim. Kasi nga, ayaw ko lang maasim. Hindi ako mahilig sa maasim. May mga tao talaga na mahilig sa maasim. Kahit yata anong asim ay talaga namang sabak siya. Ako kasi hindi. Takot ako na may maramdaman na pagbabago sa panlasa ko. Kunwari kumain ako ng kalamansi. Kailangan may purpose. Bakit ko siya kakainin? Bakit ko siya lulunukin? O ganyan? Bakit ko siya iinumin? Yan. Kailangan may ganyan sa aking pag-iisip para kainin ko siya. Para inumin ko siya kung magtitimpla ko. Ayun. More on sa ano po. Yung binibili. Ascorbic. Pero hanggat maaari, minsan umiinom din ako. Tinatry ko talaga na uminom ng vitamin C kasi kailangan unang-una sa mga bata. Mahirap man kasi magturo kung hindi yun ang talagang ginagawa mo. Kaya, pero nire-recommend ko siya for vitamin C. Kailangan kasi talaga ng vitamin C ng isang tao, ng isang buhay. Pero minsan guys, hindi din naman kailangan na sobra. Huwag rin naman siyang sobrahan kasi nagkukos din naman siya ng pagiging anemic. Diba nga, sa mga high blood, ito yung iniinom sa mga matataas ang cholesterol, sa mga may hypertension, papainumin ng kalamansi. Kailangan nila yan. Pero huwag sobra-sobra. Minsan nagkukos naman din siya ng hyperacidity yan, sa tiyan natin. Kasi
maasim yan eh. So, pag nasusobrahan ka niyan, umaatake naman yung ibang sobra na mag-take nito ay hyperacidity naman ang epekto niya. Kaya sa lahat siguro ng mga bagay-bagay ay kailangan natin ng balance. Balance talaga. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng... Pero minsan ay hindi talaga natin siya napipigilan yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin siya kontrolado. At hindi natin siya hawak. Kaya, yun, kailangan lang maging matatag tayo, diba? Ang kalamansi tuloy napunta na sa pagiging buhay. Buhay yan eh. Yan ang tinitake natin para tayo ay mabuhay. Pero, kung ano yung bumubuhay din sa atin, yun din ang magkukos na pagsobra ay limitahan or kontrolin. Ayan guys. Ayan guys, nakapagdulot sana ng gandang pag-aaral at pagtuturo itong nasabi ko at malaking karangalan sa akin na handa napakinggan nyo po itong gusto kong i-share kwento ng isang kalamansi. Hindi siya kwento, share ko lang yun dahil sa araw-araw na nangyayari sa ating buhay ay lagi tayo may kinukumpara, di ba? O na nating ikumpara yung kapitbahay natin, bayaan natin sila. Ang buhay natin ang ating pakialaman. Ang buhay natin ang ating share. Huwag yung ibang tao kasi may sarili din silang pangyayari sa buhay nila na kailangan nilang isolve. Kaya kung hihingi ng tulong, syempre, iisip muna tayo kung kaya ba natin, baka kasi tutulungan natin, tas tayo may problema din. Ay, ang hirap. Ayun guys, ano pa ba? Sa mga buhay ng mga tao ay may kukumpara natin na ang isang kalamansi ay pangontra din siya. Pangontra siya. Maganda siyang panlaban sa basta. Alam nila yun. Tanungin niyo sila. Hindi guys, ang kalamansi, maganda rin daw yan. Hindi daw oo. Kasi, di ba, pag sa underarms ay maglalagay na tayo niyan, puputi daw. So, trinay ko. Pumuti naman guys. So, yung mga dark spot natin sa katawan, palapalagian natin siyang pahidan. So, yun. Tunay naman talaga na nakakapag-cleansing siya. Karamihan sa may mga artista guys na i-share ko sa inyo to, nalaman ko kasi syempre hindi ko naman siya totally idol, hinahangaan, sige idol na nga, hindi, susubaybayan niya, sinusubaybayan ko siya, lagi niya sinishare na ang ginagamit niya raw sa kanyang katawan ay kalamansi, o diba, ang galing-galing. Dahil lang sa kalamansi ay yun ang gumanda yung balat niya. Pero depende. Ako guys kasi siguro minsan may mga nutrients tayo na kulang sa katawan. Sa loob natin, lilinisin muna siguro natin yung loob ng katawan bago labas para maganda yung feedback, yung resulta. Kasi kung linis ka lang ng linis sa labas, tapos yung loob naman ay marumi, sayang din. Kasi for what pa ang paglilinis mo kung ang loob ay marumi? Para rin yung sa tao, sa pagkatao. Diba? Maayos tayo sa panlabas, tapos yung mga ugali naman ay talaga namang napaka-aasim. Ang kalamansi guys ay iniinom lang yan para malinis yung katawan natin. Pero wag yung ugali. Wag tumatama sa ugali na yung maasim. Minsan may mga ugali tayong ganyan. Hindi pa maiwasan. Pero in times goes by,
naayos na din siya, napag-isip-isip, na mumuni-muni na, mali pala yung ginawa na yun. So, babaguhin na natin. Huwag na natin siyang ulitin na hanap nating nakasakit ng kapwa. Ayun guys, medyo napakadami niya yata ako nag-share. Maraming salamat sa mga makikinig at makikinig nito at magtsatsagang makikinig sa kalamansi na kwento ko. At yun guys, kung nakaabot ka sa kwento ko ng tungkol sa kalamansi hanggang dito sa kalahati ng aking video, ay pwede po ba inviting ko kayo na paki-like, comment, and share nyo na rin po. And then, paki-click ang bell button para po lagi kayong notify sa aking mga i-uploads at makita nyo lahat ng ilalabas kong video. At huwag kalimutan, subscribe, Majo's Vlog, my channel, at sa iba ko pa pong mga ina-uploads na mga videos, my other channel. Hello! Makikita nyo na lang yan dyan. Opo, may binibuild po ako guys na supportahan nyo po siya kasi ang pagmumukha na to, ang may-ari ng video na to ay kumakalat na po ang kanyang mukha pero hindi pa po siya sikat, kumakalat lang at sinisipa-sipa, hindi iniintindi kasi sino ba naman? Joke lang. Someday guys, ay kahit papano ay bumubuo ako na makakapagpaunlad sa sarili ko. Ma-share ko yung nalalaman ko, ma-share ko yung pagkatao ko. Minsan, i-share ko. Pero minsan, huwag naman natin i-share lahat. Meron din tayong iingatan sa sarili natin na kailangan natin protektahan. Hindi naman kailangan na malaman ng buong mundo ang ating buhay. Pero sabi nga, kung isa ka ng build up or sabing sikat na nga, kailangan ilabas. Para sa akin kailangan ko ang privacy. Kailangan talaga ng isang tao ang privacy. Pero minsan talaga may mga tao talaga na sila yung gumagawa na ibulgar ang ating buhay. Isiwalat yung mga sikreto na makakasira sa kaisipan natin, sa pagkatao natin na dapat ay hindi na. May mga tao talagang gano'n na hindi sila titigil na pakialaman ng ibang tao. Pero na dapat ay wag na natin yung gawin. Na dapat ay palayain natin, bigyan ng makapagpapasaya dun sa tao na yun dahil hindi natin alam guys kung ano yung naranasan niya nung panahon na siya ay lugmok na lugmok. At kung ikaw ay nakaranas naman ng ganun, huwag mo nang iparanas sa iba. Bagkus ay tulungan natin siya makabangon uli, katulad ng ginawa ng isang community sa akin, guys. Nagbangon sa akin, nag-build up uli. Pero sa karanasan ko ng mga ilang buwan na to ay struggle talaga dahil nagkakakilala pa lang kami sa isa't isa. Pero kumapit pa rin ako, nagdasal, nagpray, nanalangin ng taimtim sa mahal na Diyos, na sa lahat ng anghel, sa lahat ng guides, sa divine mercy, na kapit lang. Dahil alam ko, dito sa dinaanan ko't pinuntahan kong lugar o pwesto o community ay maaring may kailangan ako ituro. May kailangan akong iayos at explain, ipaliwanag, maintindihan nila kung bakit ganon ang isang tao. Siguro ay may mga hindi pa bukas sa mga ganon buhay. Kailangan nilang maintindihan
Huwag maghusga. Iwasan natin ang panghusga. Hindi maalis na magtanong tayo sa isip natin, pero yung tao na ididikdik pa natin dun sa isang pangyayari na yun ay hindi naman makatarungan yan. Karapatan pa rin ng isang tao na mabuhay siya ng malaya, nang walang nananakit sa kanya, kasi tinulungan niyo siya, so karapatan niya na enjoyin yung tulong na yon na kailangan niyang alagaan dahil dinala ako dito, so dapat tulungan ako. Hindi para ipahiya, husgaan, laitin, at kung ano-ano pa. Dinala ako rito para tulungan, para lumago, at lumago pa. At syempre, isi-share din natin yan. Kung tayo ay lalago, isi-share natin siya. Alam natin kung paanong paraan at sa mga bagay-bagay. Hindi sa mga material. Talagang kailangan natin ng material, guys. Mostly, kailangan natin siya sa pang-araw-araw. Pero may mga time naman na kahit may pera tayo ay hindi pa rin siya nakakapagdulot ng saya. Pero kaya nating pasayahin ang kapwa natin, pamilya natin. Pero ang ating mga puso ay durog na durog. Anong problema? Anong kulang? Ayun, guys. Meron tayong mga di material na pangangailangan. Ayun na yung pagmamahal, pagkalinga. Yan ang mga di material, guys. Sa araming panlipunan yan. Etyos lang yun. Hindi, pero totoo yun, guys. Di ba? Ang pagtuturo sa school, may di material at material. Ang di material, yan yung pagmamahal, pagkalinga, paggalang, pagrespeto. Yan ang mga di material. Ano pa? Kayo, dagdagan nyo na lang, guys, yung i-comment nyo dyan yung kulang na di material. At ang material, alam nyo na yan, guys. Pera, kayamanan, di ba? Yan ang mga material. Kung may kulang pa sa sinabi ko sa material, i-comment nyo dyan. Ayun, guys. Ayan ang kailangan ng isang katauhan. Isang katauhan na nagsasalita sa inyo ngayon. At ang mga nakikinig at ang manonood. At sa mga manonood pa lang, hello guys! Ayan. At sana po ay nagustuhan nyo ang aking pagpapaliwanag, pag-explain o pag-share na hindi sana makasakit sa inyo. Kung may natamaan ng bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Yun po. Sa disclaimer, not copyright, ano ba yan? Kung ano man yan, na lagi nating pinapaalala para walang masasaktan, walang matatamaan or mahahagip sa kinikwento natin. Hindi natin intensyon na manakit or ganti. Ito ay isa lang nasasama sa iniisip natin na ilalabas. Ayan. Iyon, nagpapasalamat ako dito sa community na nagdala sa akin dito. Nakasama ko sila ngayon. At nagkakakilanlan sa isa't isa. Nagpapalitan ng mga kuro-kuro. Nagsishare ng mga kanya-kanyang buhay, kabuhayan, at nagsishare ng kanya-kanya experience. At nagtutulungan kami guys, nag-aangatan kami dito sa community na to. At
Kung gusto nyo malaman kung anong community, i-comment mo, magtanong ka, at i-PM mo ako kung talagang gusto mo pang magtanong at kaya kitang tulungan guys na ipakilala sa community na aking na sasakupan. At marami kaming mga admins. At syempre, special ang aking admins, marami na rin ako mga friends. Hello, shout out sa inyo. baka naman bawal. Shout out na lang, alam na nila yun. Pero sa bagay, nag-shout out ako dun sa isa kong live. Baka hindi. Hello, shout out. Mega love shout out. My community, my admins, and my friends. Hello there. Sa mga kasama ko, mga nagko-comment, mga nagbabakas dyan, mga naglalapag dyan, mga nagtatamsak dyan, no? Mga nagme-mega love shout out. Hello, hello. At may bago kaming friend ngayon, si Nightbot. Nightbot lang. Hello, Nightbot. Stay ka lang. Okay, guys. Thank you so much. Mauups na ba ang aking oras? Ay, hindi pa. Meron pa. Ang kwento ng isang kalamansi ay napunta na sa kung saan. Pero, syempre, magigets nyo na yun. Kung ano ibig ko sabihin sa kalamansi na to. Syempre, ito ang aking feelings. Ang aking feelings. Feelings. Oy, no. No. Okay guys, thank you so much. At mabuhay po kayong lahat. God bless you all. Stay safe and stay connected. My favorite word, stay safe and stay connected. Para madalian na, wala nang hasol-hasol. Ayan guys, pwede po ba paki-like, comment, share nyo na din, and pa-subscribe. Huwag makalimutan at i-bell nyo ang button para lagi kayong updated sa mga uploads ko. At syempre, support nyo po yung iba kong mga videos, yung iba kong mga channel, mga pages, dahil para po magtuloy-tuloy to at sipagin ako at magpatuloy sa pag-post ng mga videos na kung gusto nyo subaybayan, ay mas subaybayan nyo po ako. Pero kung ayaw nyo, wag na rin. Hindi ko po kayo pinipilit. Pero wala naman akong magagawa. Kahit naman ang gawin ko kung ayaw nyo naman sa channel ko. Pero salamat sa mga nag-stay. Hello guys! Maraming salamat sa mga nag-stay. Stay cute, stay humble, and stay gorgeous kung babae ka. At stay handsome naman syempre kung lalaki ka. Syempre, ganyan tayo magtutulungan kahit na hindi naman talaga tayo gorgeous or beautiful or pretty. Pag sinabihan tayo nun, we feel pretty. We build the self-confidence, diba? Nakakaroon tayo ng, ay, may nagandahan sa akin, no, diba? Kaya ginagalingan. Ganun yun, guys. And then, syempre, sa ibang nating mga kapwa, creator na nagbi-build rin ng kanilang channel. Support natin sila, yung ating mga founder, ating mga admin. Lagi support natin, mga kapwa natin, mga baguhan, yung mga nagpapaangat na yan, iangat na yan. Yung kulang sa atin ay kailangan na iangat. Ayan guys. At tulungan natin yung kapwa natin na nabasa natin yung mga comment. Try natin sila na matulungan. Masagot sa gusto nilang doon sa inaalala nila. Huwag na natin pabigatin pa yung kanilang kalaban. Ayan na guys. Maraming salamat po ulit guys. At stay with us. Stay connected. And thank you. God bless you all. Mabuhay! Okay guys, babalik ulit tayo sa kalamansi.
Ang kalamansi na to guys ay ulitin ko po, nagbibigay ng vitamin C sa ating katawan at nagdudulot ito ng talagang best supplement sa isang kalusugan. Best sa lahat ng vitamins, ito ang pinaka-importante. Kailangan natin ng vitamin C. At sa hindi pa nakakaalam, meron mga naman nabibili sa mga butika. Pero syempre, mas maganda pa rin na magtitimpla tayo. Timplahin natin, uminom tayo ng nararapat lang sa ating pang-araw-araw na pagkain, pag-inom. Kailangan pa rin natin ng tubig. Opo. Inom po tayong tubig para hindi po tayo mauhaw at hindi po tayo ma-dehydrate kasi minsan po ang kalamansi ay nakakapag-dry ng throat. Kaya inom pa rin po tayong tubig at kakain ng mga masustansyang pagkain at masustansyang gulay at balance diet. Balance! I mean, ayan, mga pagkain na grow and glow, yan. mga tinuturo sa atin sa school. Kailangan pa rin natin siyang i-apply sa araw-araw. Sabi nga, pag nag-aral ng isang elementary, high school, college, ay pag nagtrabaho na, hindi na siya nagagamit. Hindi guys, yung natutunan natin na yun ng elementary, high school, college, pwede natin siyang i-apply habang nagtatrabaho tayo. Opo, pwede pa rin po natin siyang i-apply kasi napakahalaga po na i-apply ang isang magagandang bagay na natutunan natin mula nang tayo ay nag-aral sa ating mga mabubuting guro. At binabati natin sila sa pagbibigay sa atin ng mga magagandang leksyon, magagandang asal, at syempre, hindi naman ganun perfect. May mga pangyayari din sa buhay natin na tayo lang ang kakaalam. Pero sa mga tinuturo nila, na yun lang naman din ang kailangan na ituro. Ay binabati natin ang mga kaguruan, mga guro, teacher. Hello po sa inyo at mabuhay po kayong lahat at lumago pa. At yan, syempre sa pagtuturo naman, elementary, high school, and college, lagi na isisingit dyan ang health, ang nutritional, food, ganyan. Kaya yun, meron, nagagamit pa rin natin yan. Nagagamit pa rin natin siya sa pagtatrabaho. Kailan pa rin natin siyang i-apply. Ayun guys, kaya huwag niyo po isipin na nagtrabaho na kayo ay hindi niyo siya nagagamit. Nagagamit natin yan guys. Lagi-lagi po natin siyang i-apply sa lahat ng bagay na ating pang-araw-araw. Ayun guys, ulitin po ulit. Inuulit ko. Pag kung umabot po kayo sa huli, pwede po ba paki-like, comment and share at paki-subscribe na rin po si Madjo's Vlog. Huwag niyo pong kalimutan. Salamat guys and paki-click ang bell button para po lagi kayong upload sa aking mga ipopost. Yan guys, maraming salamat po and God bless you all and welcome po. Kahit po mga baguhan or matagal na, pwede po kayong mag-join at mag-subscribe kay Madjo's Vlog, my channel. Thank you so much and God bless you.